Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayong araw, bigyan natin ng masinsinang reaksyon at opinyon itong napakahalagang interview umano ni VP Sara Duterte sa Russian State Media kung saan binalikan niya ang mga issue ng impeachment, ang pagkakakulong ni Tatay Digong at ang tila planong pagpapatalsik raw sa kanya para lamang matanggal sa presidential race sa 2028. Mga tanong pa lang, klarong-klaro, favor na favor kay VP Sara. Hindi ito trap, hindi ito scripted para siraan siya. Sa halip, binigyan umano siya ng platform para isiwalat ang tinatawag niyang vulgar o garapalang political persecution laban sa kanilang pamilya. At sa totoo lang, para itong sinadyang pasabog na diplomatic. Kaya samahan ninyo ako sa paghimay ng mga sagot ni VP Sara at kung paano niya binuo ang kanyang narrative para sa pandaigdigang audience. Pinunto ni VP Sara ang impeachment na umano'y may bayad. May miyembro raw ng Kongreso ang umamin na may kapalit ang pagpirma sa Articles of Impeachment. Tinukoy niya na may personal daw na galit at ambisyon ang nasa likod ng galaw na ito. Lalo't siya raw ang frontrunner sa 2028. Klaro raw ang pattern ng pag-atake. Una, si PRRD sa ICC. Ngayon siya naman, political elimination by legal distraction. Ika nga ng mga analyst. Dito makikita na ginagamit ni VP Sara ang international platform para sabihin sa buong mundo, ginagamit ang legal system para wasakin kami. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi siya nagpakita ng takot. Kalma, diretso at confident. Parang sinasabi niya, sige ituloy nyo, nasa tama ako. Kaya mga katinig ng bayan, sa lahat na nakikita natin ito, ang laban ng mga Duterte ay hindi lang lokal. Malinaw na global na ang framing ng isyong ito. At bilang mga Pilipinong nakakakita ng kalokohan sa likod ng mga pangyayaring ito, huwag tayong manahimik. Suportahan natin ang katotohanan. Suportahan natin ang taong nagsisilbi ng tapat kahit pinipilit siyang gibahin. Kung hindi tayo ang tatayo para sa kanila, sino pa? Hindi lang ito laban ni VP Sara. Laban ito ng taong bayan na ayaw sa pang-aapi at paninira gamit ang batas. Mga katinig ng bayan, isipin ninyo ito. Bakit nga ba sa Russia pa naglabas ng saloobin si VP Sara? Hindi kaya dahil dito nga raw sa Pilipinas, halos sarado na raw ang mga pintuan ng mainstream media para sa kanya? Siguro, sa totoo lang sa mga local interviews, laging bitin, laging edited, laging patagilid. Kaya nung nabigyan siguro siya ng pagkakataong magsalita sa international media, binuhos niya lahat. Dito natin nakita ang VP Sara na diretso magsalita. Walang pangingimi at hindi yung parang paulit-ulit lang ang sagot na parang scripted. At kung tatanungin ninyo ako, panahon na rin para ang makakampi niya sa gobyerno ay magsalita na rin. Hindi pwedeng si VP Sara lang ang lalaban. Kung totoo ang sinasabi nilang may sabwatan, kung totoo nga raw na may mga galawan para gibain ang frontrunner sa 2028, bakit tahimik ang iba? Bakit parang takot magsalita ang ilang opisyal na alam naman nating malapit kay VP Sara? Kung hindi kayo kikibo ngayon, baka huli na ang lahat. Mga katinig ng bayan, hindi natin pwedeng pabayaan si VP Sara na siya lang ang boses ng katotohanan. Tayo mismo dapat maging mapanuri, maging matapang din. Kung nakikita natin may mali sa sistema, sa impeachment, sa ICC, sa kung paanong tinatrato ang mga Duterte,
huwag tayong matakot magpahayag. Hindi kasalanan ang magsalita kung ang layunin mo ay ang kapakanan ng bayan. At lalong hindi kasalanan ang sumuporta sa isang leader na sa tingin mo ay hindi makatarungang ginigiba. Hindi man tayo milyonaryo, hindi man tayo may hawak ng kapangyarihan, pero may tinig tayo. At ngayon, kailangan ni VP Sara ang tinig ng taong bayan. Kasi kung hindi tayo ang pupuna sa mali, sino pa? Kaya solid tayo, Duterte pa rin, Inday Sara pa rin, at Pilipinas pa rin ang panalo. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, pagkatapos ng term ni BBM, dapat hanapin ang pera ng bayan, lalo na kay Martin, at yung tig 150M ibalik sa gobyerno. Buti nga para malaban ng buong mundo na galit ang mga Marcos sa kapangyarihan. Tama lang naman si VP Sara, halatang pinupolitika lang siya. Mga katinig ng bayan, isipin nyo to kung hindi natin palalakasin ang boses ni Inday Sara, sino ang aasahan niya? Hindi lang ito tungkol sa politika. Hindi lang ito laban ng isang tao. Laban ito ng prinsipyo. Hindi siya perpekto, pero sa panahon na lahat gustong manahimik para di maapektuhan ang posisyon nila, siya ang tumindig. At hindi biro yun. Kaya kung naniniwala tayong mali ang nangyayari sa impeachment, sa political persecution, sa sinasabing elimination sa 2028, dapat hindi rin tayo pautal-utal. Tayo ang lakas ni Inday Sara. Tayo ang tagapagtanggol ng boses ng taong bayan. Kaya i-share mo to. Ipakalat mo ang katotohanan. Ipakita natin, hindi nila tayo kayang patahimikin. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!